Kasi ang layo. Kasi ang layo ng Jollibee. Even my own brother, lagi niya sinasabi, gusto niya na mag-province kasi sobrang peaceful. So para sa amin mga taga-probinsya, malayo kasi ang Maynila. Manila. So parang na-measure yung success if nakarating ka na ng Maynila. Okay. Goy, barangay lang sa amin. Barangay lang sa amin. Hello mga ka-Gistmosa! Welcome to another episode of Gist Me! So ngayon kasama natin si Claudette at saka si Sachi para sa isang episode kung saan pag-uusapan natin ang pinagkaiba ng lumaki sa probinsya versus lumaki sa City. Maynila. Okay. So saan ka ba lumaki, Claudette? Palawan. Ah. For the last 15 years, first 15 years of my life. Really. So siyang pilandok mula sa Palawan. At ito naman si Sachi ay sa... Metro Manila. So, paiba-iba. I was born in Quezon City, but I grew up Las Piñas, tapos ngayon nasa Parañaque ako. Taray. Alright. Carry mo yun. So ano ba, kamusta ba ang childhood sa Palawan, Claudette? Ano bang ginagawa ng mga bata sa Palawan? Ay, di Sa ko- underground river? Hindi din daw siya sure. Hindi kami naubusan ng kalaro. Sobrang dami. Wow. Tapos, So, sinasabi mo bang Wala nauubusan ng kaming kalaro? kalaro. sobrang, as in, paglabas mo, andyan yung mga bata lahat. Naglalaro. Cute. Tapos, and then, ang dami niyong pwedeng puntahan. Daming puno na akyatin. Gano'n. Actually, yun yung, kasi ako, lumaki din ako sa probinsya, guys. Ako naman, lumaki ako sa Quezon. Actually, yun yung, I think, sobrang unique sa lumaki sa probinsya. Kasi pwede kaming lumabas ng kalsada. Tapos tumakbo kami ng tumakbo, walang babangga sa amin ng motor True. or tricycle. Buhay kami pagka Oo, kahit maghapon ka nasa kalsada, hindi ka talaga babanggain. Ano babangga sa kalabaw? Pero dito sa Maynila, lumabas ka lang, Dami na. babanggain ka, kikidnapin ka. Kung saan ka... Dami na. Girl, so paano ang kabataan mo, Sachi? Well, when I grew up, parang ginagawa din namin Huwag yung... ka Maynila. Hindi kasi kami ganun sa Larong probinsya. kalsada din naman. Parang may mga games kami na parang patintero, ganun. Pero pag pumupunta kaming probinsya, parang lagi namin ko na-question. Kasi sabi nga ni Claudette na parang lagi may mga bata. Tapos parang kami, normal ba yun? Kasi parang sobrang scary pag ginawa namin sa city. Tapos parang sinasabi ng mga tao dun na, ay, normal lang yun, naglaro lang sila. So parang kami, So, sana all. ang sana yung childhood nyo kasi bawal lumabas. Hindi naman. Parang pag village kasi, wow. Goy, barangay lang sa amin. Barangay lang sa amin. Pag village, Art. parang pwede naman. Pero syempre, matatakot pa rin ka sa tricycle. Pero like, for example, lalakad ka sa city, ganun, hindi yan normal. Parang ang scary. Kasi mali mo, may tao na sa likod mo, di ba? Kasi parang sa probinsya, parang mas mararamdaman mo yung pagiging safe. No, na parang kahit saan ka pumunta, kahit saan ka dalhin ng tita mo, 'di ba? Sa probinsya uso yung kukunin ka na lang bigla ng tita mo sa bahay. Tapos isasama ka kung saan, sa Kasi kabilang iwan ka pa bayan. doon. Oo. First time mo makilala yung mga taong yun. Kasi hindi ka mawawala. Pag kami iniwan, iiyak sa amin. Oo. Oo. Tapos ang isa ko pang na-experience mo rin ba to sa Palawan? Na sobrang premyo sa ang pagkain sa Jollibee. Kasi ang layo. Kasi ang layo ng Jollibee. Kasi nung bata ako, parang nakwento ko din before na wala kaming Jollibee sa Palawan. Tapos nung pumunta ako dito sa Wala Manila, kayong Jollibee? siguro nung... Meron naman, sinisiraan mo naman masyado ang 6 years Palawan. old, 6 years old ako, bago lang kami nagkaroon ng Jollibee. Tapos nung pumunta kami dito, mga 4 years old ako, yung pinaka-core memory ng childhood ko nung pumunta ako dito ay ang Jollibee. Hindi yung billboards, yung sabi ng mga billboards train, mga buildings, hindi, Jollibee. Ako din, Jollibee din yung core memory ko pag pumupunta Maynila. Kasi dito lang yung Jollibee na may May playground. meron. Yung may laruan. Di ba? Tapos maraming bola, may mga Yun. slides. Oo. Sa probinsya walang ganun. Nung pumunta akong Palawan one time, actually, isa lang yung McDo na nakita namin. Oh, Tapos alam niyo na, yun lang iba niyo to sa talaga. Palawan. So, Yun lang sinasabi. talaga yung nakita namin. So parang, pagtiwid kami sa Grab, wala din. So parang kami, provincial life talaga pag ganito. I think kaya siguro mas healthy yung mga tao sa probinsya Oo, kasi bawi walang kami fast dun. food. That's Kasi Bawi kami lahat- dun sa puro gulay. Oo. Kung magugutom ka, labas ka, may mga random dyan na tumutubong gulay. Oo. Labas ka, bunot ka lang. Tapos ang pagkain sa probinsya sobrang mura. Alam mo sa amin, kasi kami coastal town. So tabing dagat.
may naglalako ng isda, tapos 20 pesos per kilo. Ang mura. Oo, mga ganun, 20 pesos. At least nung bata ako, hayawan ko kung meron pang ganun ngayon. Pero dati, 50 pesos per kilo. So, parang mabubuhay ka talaga na 100 lang yung pera for the whole day. Eh, dito, 100, isang Jollibee meal pa lang. Parang, Wala pa nga. so, kamusta ba ang buhay? Ang lungkot niya naman dito sa Maynila. May pagkatapos. I-defend ko. No, for me naman, masaya din naman lumaki sa city. To be honest for me, pag pumupuntang province, masaya. Pero parang na-realize ko, city girl talaga ako. Kasi parang, what's nice is parang, kunwari, nag-walking, nagsa-safe walking kayo or nagda-drive, parang nakikita niyo yung lights. So, dun mo talaga ma-amaze na ang dami din magaganda. Tapos, madami ka din pwede puntahan na parang you can go to this mall or this, para lang makipag-meet Sa amin, sa ang layo ng friends. mall. 3 hours. Ayun, sa amin din, 3 hours ang mall. Ayun. Pagputang mall, sa friends mo, parang madami din choices eh. So, for me, I think, depende din talaga sa tao kung saan yung peace mo. Wow, peace! Pero paano yung pag namamasyal kayo dito sa Manila, bumabaha, daming AP sa TAF. Doon yung expertise skills. Doon yung skills namin. Okay. So parang, yun din yung isa sa mga, ewan ko kung na-culture siya ka nung bagong salta ka dito sa Maynila. Maraming Pero, EP. daming ipis. Oo. Ay, magaling naman akong lumalatalo nun. Sa probinsya kasi hindi maipis. Maraming, Oo. maraming gamo-gamo, maraming insect, pero Yan, hindi ipis. Kasi malinis sa probinsya. Oh. Tsaka yun din siguro yung sa probinsya, sobrang common makakita ng gano'n. Parang ang dali lang sa amin patayin. Kami hindi. Kami sisigaw. Tsaka hindi namin kailangan mag-zoo. Kasi ang dami namin makikita. Diyan lang sa bakura namin, may ahas. Ganun. May Ay, grabe naman yung bakura nyo. Wala naman ganun sa bakura Hindi kasi namin. puro ano siya puro trees, damo-damo sa paligid. Pero for you guys, ngayon na nasa city kayo, ano yung nafe-feel nyo na based from where you grew up, tas now? Kasi ang dami kong tinatanong din the friends, and even my own brother, lagi niya sinasabi, gusto niya na mag-province kasi sobrang peaceful. Alam mo, there was a time na umiiyak ako kasi gusto ko na umuwi ng probinsya. Ay, Kasi parang nakaka-stress kasi. Hindi niyo ba nararamdaman yung mga chismosa kayo na parang sobrang stressful ng Maynila? True. Yung babangon ka na nakikinig mo yung mga busina, Mhm. babangon ka na mausok, babangon ka na magulo. Kasi sa probinsya, babangon ka, maririnig mo yung nagwawalis. Oo. Tapos maamoy mo, nagsisiga ng ano, yung antag dito? Sisiga. Nagsisigaan, hindi nila alam na nagsisiga. ano yun? Nasusunog ng ano, ng dahon ng Dahon. mga nalaglag na Oo. dahon. So parang yun, parang for me, sa long term, mas gusto ko pa rin na tumira. Sa Mag-retire sa probinsya kaysa Ako mag-stay dito sa Maynila. Tsaka, ayun din, slow mornings, yung pinaka-difference. Yun yung hinahanap-hanap ko nung nandito ako sa city. Kasi, Tapos now, everything's fast. Oo. Parang, oo. Parang lahat sa nagmamadali. probinsya, Mhm. gigising ka ng 6 a.m., tapos kakape ka, wala ka ibang gagawin. Tapusin mo lang yung kape mo, tapos tingin ka everywhere kasi puro nature. And then kami sa bahay kasi, hindi kami nag-uusap until 9 a.m. So, yung buong morning mo, ma-feel mo sa'yo. For yourself Mhm. lang. Oo. Pero like, why do you think sa mga province, lagi nilang sinasabi na, buti pa kayo, nasa city kayo eh. Kasi meron tayong tinatawag na ano, 'di ba, Imperial Manila Mhm. na mentality na akala ng parang pinalaki tayo na kapag nag-Maynila, at least kaming galing sa Oo. probinsya, Better. ang success ay name-measure kapag nag-Maynila ka. Okay, gets. So parang you have to go to Manila to fulfill your dreams, to succeed in life. Pero yun nga, parang meron akong nabasa, share ko lang, no, dito sa usapang Maynila versus provincial living. Meron ako nabasa before na column ng Inquirer sa Youngblood, no, by a professor in Los Baños. Nabata ko yung name niya, but that's a guy na professor sa Los Baños. Tapos sabi niya, tinuruan daw tayong mga Pilipino para mangarap ng mataas, pero hindi para mangarap ng malalim. No, parang ang success daw, parang mini-measure natin kung gaano nakalayo yung narating mo. Okay. So para sa aming mga taga-probinsya, malayo kasi ang Maynila. Manila. So parang na-measure yung success if nakarating ka na ng Maynila. Okay, gets. Pero never measure ang success kung gaano kalalim yung pangarap mo. Say for example, I have classmates nung high school na mas pinili nilang magstay sa probinsya Oo. para Tapos sila yung mga magturo, teachers. mag-teacher. So parang alam mo yun, parang nakaka-inget in a way na buti pa sila ang lalim Oo. ng naging Yeah. pangarap nila na magstay at saka i-nurture kung ano yung meron sa probinsya. Whereas kami ni Oo. Claudette na umalis ng probinsya at tinupad yung pangarap dito sa Maynila pero
gigising ka nga lang na nagmamadali, gigising ka nga lang na agit, kasi ganito yung buhay dito sa Manila. Yun. Ikaw ba, nakikita mo ba yung sarili mo na mabubuhay ka sa probinsya? I think for me, pang rest house. Parang gano'n. Pang-bakasyon lang siya. Pang-bakasyon, yeah. Kasi parang, Kasi yun party nga. girl ka. Hindi naman. Hindi Jay, naman. walang party doon. Ang party doon. Piestahan sa barangay. Yung dance moves doon. Budot-budot. Tapos meron yung dahon ng niyog na Uy, pero ang sa inyo, Oo. ang pinaka naiinggit ako is sobrang lapit nyo sa dagat. Uy, hindi naman lahat ng probinsya may dagat. Sorry. May mga probinsya din ng mga Okay. bundok. Pero peaceful din kasi. Parang pag nagve-vacation kasi kami, parang yun nga sabi niyo, sobrang tahimik and sobrang bagal. And parang compared here, parang dun mo, parang just to escape everything, dun ka po talaga pupunta. Pero I feel like, di din ako tatagal masyado. Kasi I think parang, na-bring na ako dun eh, na everything's fast, na this is here, this is there. Hanapin natin mo feeling yung ko, lifestyle. so parang mag-a-adjust talaga. I think may pros and cons yung pagtira sa probinsya at yung paglaki sa probinsya at saka pag sa Maynila. And hindi naman natin pwedeng sabihin na mas maganda yung experience natin growing up sa probinsya versus sa naging experience ni Sachi na growing up in Manila. May pros and cons talaga siya. I think mas matter yung hindi kung saan ka lumaki, pero kung saan mo pipiliing tumanda. No, mag-settle down. Kung No? saan ka Kasi mo talaga. kung saan mo makukuha yung peace. Kasi may mga tao naman talaga na ang peaceful for them is the city life. Yeah. But there are people like siguro Okay, na wow. ba, na Sa ang province. peace sa atin ay yung provincial life, no. Pero ewan ko, siguro sa comment section pwede natin pag-usapan mga Gismosa kung ano yung gusto nyong setting ng inyong retirement. Ito ba ay city life or province life? And then doon natin pag-usapan kung ano yung pros and cons ngayon sa pagtira sa probinsya at saka pagtira sa Maynila. Maraming salamat mga Gismosa sa pagsama sa amin sa episode na ito. Hanggang sa muli, dito lang sa Gismis!